Bilang isang leader, sigurado akong pamilyar ka sa eksenang ito. Ang unang senyales ng problema, hindi siya isang malaking pagsabog. Hindi. Krisis. Hindi. Madalas, nagsisimula yan sa maliliit na lamat, yung isang maling tono sa meeting na pinalampas mo lang. Oo. Isang desisyon na minadali kasi pagod ka na. O kaya isang relasyon na isinantabi mo dahil wala ng oras. Yan yung mga parang maliliit na senyales na nagsasabing nasa isang critical na yugto ka na. Isang mahalagang yugto. Oo. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang panahon sa buhay ng isang leader na hindi gaanong napag-uusapan. Hindi yung exciting na simula. Kundi yung gitna. Oo, yung mapaghamong gitna. Ito yung yugto kung saan tumataas na yung expectations, dumarami yung responsibilidad, tapos minsan, mas malakas pa yung pressure na mag-perform kaysa sa commitment na tapusin ng maayos yung sinimulan mo. At base sa mga material na pinag-usapan natin, ang pinakamalaking banta sa isang leader sa yugtong to, hindi yung biglaang pagbagsak na parang kidlat. Hindi yung dramatic. Hindi. Ito yung tinatawag na quiet drift o dahan-dahang pag-anod. Isa itong tahimik na proseso, halos hindi mo namamalayan, na unti-unting kumakain sa iyong kalinawan, sa karakter mo at sa direksyon mo. Kaya ang layunin natin ngayon ay bigyan ka ng mapa, no? Isang mapa sa danger zone na to. Bakit ba to nangyayari sa kalagitnaan ng karera? At higit sa lahat, paano mo makikita yung mga senyales sa sarili mong paglalakbay bago pa mahuli ang lahat? Okay, simulan na nating himayin to. Game. Alam mo, yung pagbagsak ng isang leader, bihirang mangyari sa isang iglap, di ba? Mas madalas, para siyang yung termo kanina, isang slow leak. Oo, isang slow leak. Ah. Eksakto. Ang ganda ng term na yan, slow leak. Kasi nagsisimula talaga yan sa loob, bago pa man may makakita sa labas, bago pa yung anumang eskandalo, meron ng tinatawag na internal erosion o panloob na pagguho. Doon pumapasok yung mga classic stories, no? Sa mga pinag-aralan nating material para sa'yo, sino yung mga perfect examples nito? Tatlo agad ang pumapasok sa isip ko. Una, si Haring Saul. Nagsimula siya ng may kababaang loob, di ba? Nagtatago pa nga sa mga bagahe. Pero yung maliliit niyang insecurities lumaki hanggang sa nauwi siya sa pagiging isang paranoid at mapang-abusong hari. Grabe yung transformation. Sobra. Pangaliwa, si Solomon. Ang pinakamatalinong tao pero yung puso niya unti-unting lumihis. At hindi dahil sa isang malaking kasalanan, kundi dahil sa mga strategic na kasunduan sa politika na parang makatwira naman sa simula. At syempre yung pangatlo, si David. Oo, si David. Yung matapang na pastor, no? Pero nabulag siya sa moralidad nung nanatili siya sa palasyo. Sa panahon na ang mga hari ay lumalabas para sa digmaan, magkakaiba sila ng kaso. Pero iisa ang pattern. Nagsimula lahat sa loob. So hindi pala bigla ang skandal, kundi isang slow fade at yung sinasabi mong pagkawala ng pagkamangha. Yun siguro yung pinaka nakakatakot, no? Bakit? Kasi hindi mo yun napapansin agad eh. Nagsisimula lang sa pagdilim ng kagalakan mo o sa dahan-dahang pagbabago ng pagkakakilanlan mo mula sa pagiging lingkod na may misyon, nagiging isang taong nakatuon na lang sa performance, sa pagkilala. Exactly. At para maging mas malinaw, isipin mo na parang kapitan ka ng isang bangka. Kung lumihis ka ng, sabihin na nating 1 degree lang sa kurso mo habang nasa kalmadong tubig, Hindi mo mapapansin. hindi mo talaga mapapansin sa simula. Walang malaking alon, walang sigawan, piling mo okay ang lahat. Pero makalipas ang ilang oras, o sa kaso ng leader, ilang buwan o taon, magugulat ka na lang na nasa ibang kontinente ka na pala. Napakalayo na sa dapat mong patunguhan. Wow! Ganyan mismo gumalaw ang drift. Ito ay isang serye ng maliliit, halos hindi napapansing mga pagpipili na nag-iipon sa paglipas ng panahon. Okay, so kung ganyan ka-subtle yung drift na yan, ano-ano ba yung mga karaniwang bitak na nagiging sanhi nito? Sa 5 pattern na natukoy sa mga material mo, ano kaya yung pinaka-common? Yung parang gateway drug sa pagbagsak? Magandang tanong yan.
Sa tingin ko, ang pinakaunang pintuan ay burnout. Burnout. Oo. At para maging malinang sa iyo na nakikinig, hindi lang ito yung pagod ka pagkatapos ng isang mahabang linggo. Iba yon. Ang burnout, ayon sa sources, ay ang pagbagsak ng iyong panloob na mundo. Parang naubos yung kaluluwa mo para sa trabaho. Teka, paano mo malalaman kung burnout na yan o pagod lang? Ay ang pinagkaiba sa pakiramdam para malinaw sa'yo. Ang simpleng pagod, nawawala yan pagkatapos ng isang magandang weekend o bakasyon. Nakaka-recover ka. Okay. Ang burnout, hindi. Kahit magbakasyon ka, pagbalik mo, andun pa rin yung bigat. Yung unang yugto, emotional depletion. Dito, parang naubos na yung reserba mo, wala ka nang maibigay. Yung pangalawa, detachment o cynicism. Yung wala ka ng pakialam. Tama, yung dating passion mo napapalitan ng bahala na. Nagiging siniko ka. At yung pangatlo, diminished effectiveness. Dito na pumapasok yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang wala ng epekto. Nawawalan ka ng kumpiyansa, ng kalinawan. Pag nasa huling yugto ka na delikado na. Malalim na burnout na yan. Alam mo, yan yung na-realize ko sa kwento ni Propeta Elijah. Pagkatapos ng isa sa pinakamalaking tagumpay niya, di ba? Literal na nagpababa siya ng apoy mula sa langit. Oo, grabe yon. Pero ang sumunod na eksena, nakahiga siya sa ilalim ng puno at gusto nang mamatay. Ganyan kalakas ang epekto ng burnout. Nagdudulot ito ng distorted reality. Tama. Sabi niya, ako na lang ang natitira. Pero ang sabi ng Diyos, may libo-libo pang tapat. At ang nakakatuwa, yung solusyon ng Diyos, hindi spiritual lecture. Hindi sermon, no? Hindi. Tulog at pagkain. Napaka-basic, napaka-tao. At alam mo kung anong pwedeng kasunod ng burnout? O minsan, yung kabaliktaran niya, pride o pagmamataas. Ito ang pangalawang bitag. Teka, paano naging kabaligtaran? Kasi kung ang burnout ay galing sa pagkaubos, ang pride naman ay galing sa success. Ito yung pakihamdam na, I got this, kaya ko na to. Okay. Gets. Hindi mo na kailangan ng tulong, ng advice, ng accountability. Nagkakaroon ka ng tinatawag na illusion of invulnerability. At sobrang delikado niyan. Parang si Haring Uzziah, sabi sa source material, hanggat hinahanap niya ang Panginoon, binigyan siya ng Diyos ng tagumpay. Pero yung moment na naging sobrang makapangyarihan na siya, Yun na rin yung simula ng pagbagsak niya. pumasok siya sa templo para gawin yung trabaho ng pare. Exactly. Ang pride, binubura niya yung mga boundaries sa isip mo. Akala ni Uzziah, dahil hari siya, pwede na siyang maging pari. Yung I can do it all mentality, yan ang red flag ng pride. Yung paniniwala na ang mga rules para sa iba ay hindi na applicable sa'yo. At dito yata nag-uugnay ang pride at ang pangatlang bitag, compromise. 'Di ba? Kasi sa tingin mong kaya mo na to, mas madali mo nang bigyan ng permission ng sarili mo. Oo, yan ang ahas sa damuhan. Ang compromise, hindi yan isang malaking no sa tama. Nagsisimula yan sa isang maliit na, okay lang siguro to this one time. Micro-permissions. Tama, micro-permissions. Yung mga linya sa isip mo na, I deserve this o walang makakaalam, ang bawat maliit na kompromiso ay parang anay na dahan-dahang kumakain sa pundasyon mo. Naisip ko tuloy si Solomon. Ang tatalungin sa kanya hindi giyera, kundi isang political marriage na sa unang tingin parang napaka-strategic. Napakatalino, ba? Oo. Napakatalino para sa kaharian. Anong klaseng bitag yan? Yan ang nakakaloko sa kompromiso. Madalas, nagsisimula yan sa isang desisyon na parang ang talino at praktikal. Para kay Solomon, isang kasal lang naman para sa kapayapaan at alyansa. Mukhang tama. Mukhang tama, pero yung isang maliit na kompromisong yon, nasundan ng isa pa, tapos isa pa, hanggang sa daan-daang asawa ang meron siya at ang puso niya ay tuluyan ng lumayo. Ang kompromiso ay bihirang magpakita na parang demonyo. Madalas, nagpapakita yan na parang isang magandang business decision. Habang pinag-uusapan natin to, parang lahat ng bitag na to, burnout, pride, compromise, lumalala kapag mag-isa ang isang leader. At yun yata ang ika-4 na bitag, no? Ano yun? Relational neglect.
pagpapabaya sa mga relasyon. Breeding ground ng pinakamalaki niyang pagkakamali kay Bathsheba. Bakit nga ba? Kasi nasa palasyo siya, nagpapahinga, habang ang mga tapat niyang kasama ay nasa gyera. Wala nang tumapik sa balikat niya para sabihing, "Hari, teka muna, ano yan tinitingnan mo?" Nakaka-ironic, no? Habang lumalaki yung influence mo sa libu-libong tao, kumikipot naman yung circle of people na pwedeng magsabi sa'yo ng totoo. That's the paradox of leadership. You become more public, but you can also become more private and dangerously isolated. At sa isolation na yan, lumalago ang kasalanan. Kapag nawawala ang mga taong may karapatang questionin ka, napakadaling maniwala sa sarili mong mga excuse. At yung pinakamatinding resulta siguro ng pride at isolation ay yung huling gitag, legacy anxiety o kakulangan sa succession planning. Ito na yung ultimate form. Ito yung takot na mapalitan. Ito yung punto kung saan ang pagkakakilanlan mo ay sobrang nakatali na sa posisyon mo. Nakapag-aalis ka na, parang Pakiramdam mo ay mamamatay ka. ano yung itsura niyan sa totoong buhay? Yung ayaw mo nang mag-train ng iba kasi baka mas magaling sila sa'yo. Pwede yon. O yung subconsciously, sinisira mo yung mga potential successors mo. Dito mo makikita yung A+ na example sa sources mo, yung matinding pagkakaiba ni na Moses at Saul. Oo nga no, si Moses ginugol niya ang huling bahagi ng buhay niya para i-mentor at i-endorse si Joshua sa harap ng lahat. Sa harap ng lahat. Si Saul naman, ginugol niya ang huling bahagi ng buhay niya para habulin at patayin si David. Yung mismong pinili ng Diyos na papalit sa kanya. Grabe ang pagkakaiba ng mindset. Dahil para kay Moses, ang misyon ay mas malaki sa kanya. Para kay Saul, siya ang misyon. Ang paghanda sa susunod sa iyo ay hindi lang isang admin task. Ito ay isang act of worship. Isa itong pagpapakita na nagtitiwala ka sa plano ng Diyos na mas malaki pa kaysa sa'yo. Okay, so napag-usapan na natin yung 5 bitag. Medyo nakakatakot din isipin. Ang tanong ngayon para sa'yo na nakikinig, paano tayo lalaban? Posible bang tapusin tong karera na to ng maayos? Absolutely. Ang maganda rito, kung predictable ang mga bitag, predictable din ang mga paraan para maiwasan ang mga ito. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, no? Kundi sa pagiging? Intentional. At ang unang hakbang ay self-awareness. At dito pumapasok yung konsepto ng personal red flag list, di ba? Oo. Isipin mo to na parang dashboard ng sasakyan mo. Ano yung mga personal na warning lights mo na kailangan mong bantayan. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang tel. Ito yung listahan ng mga senyales na nagsasabing, "Uy, medyo lumilihis ka na." Sige, bigyan natin ng ilang halimbawa para sa'yo. Halimbawa, sa spiritual. Ang tanong mo sa sarili mo, ang pagbabasa ko ba ng Biblia ay para sa personal na paglago o para lang may maipost o maipangaral? Ouch! Grabe ang tindi nun. O sa emotional, yung tanong na, mabilis ba akong mairita sa maliliit na bagay? O sa kabilang dulo, manhid na ba ako at wala nang pakiramdam sa mga bagay na dati kong pinapahalagahan? Kasi both ends of the spectrum, delikado. Sa relational naman, unti-unti ba akong lumalayo sa asawa ko, sa mga anak ko, o sa mga kaibigang nagsasabi sa akin ng totoo? At sa behavioral, naghahanap na ba ako ng mga shortcut? Ginagawa ko na ba yung good enough na trabaho imbis na yung best effort ko? Ang listahan nito ay parang isang personal na diagnostic tool para mahuli mo ang drift bago pa ito lumala. Grabe, parang kailangan kong gumawa ng sarili kong listahan pagkatapos nito. Nakakatakot isipin kung ano ang pwedeng isulat doon, pero mas nakakatakot kung hindi mo yun gagawin. True. So bukod sa pagbabantay, meron ding proactive na pwedeng gawin. Ito yung idea ng rhythms kaysa sa pagiging relentless. Oo. Kasi ang leadership, hindi ito isang walang tigil na takbuhan, tumpak. Hindi ka makakatagal kung puro ka arangkada. Kailangan mo ng ritmo, ng pattern. 3 mahalagang gawi o ritmo ang binanggit sa mga material, no? Para siyang mga haligi. Una, ang pahinga o Sabbath. At hindi lang ito pag-upo lang at hindi pagtatrabaho, di ba? Hindi. Ang Sabbath ay isang theological na deklarasyon. Ito ay ang lingguhan mong pagsasabi sa sarili mo at sa mundo na hindi ako ang nagpapatakbo ng universe.
Ito yung panlaban sa burnout dahil pinapahinga mo ang katawan mo at panlaban din sa pride dahil inaamin mong hindi nakasalalay sa'yo ang lahat. Pangalawa, accountability. Yes, ito yung panlaban sa relational neglect at compromise. Kailangan mo ng isa o dalawang tao sa buhay mo na may lisensyang tanungin ka ng kamusta ka na talaga, yung totoo. Yung mga taong hindi i-impress sa posisyon mo. Eksakto. At ang pangatlo, na tinawag sa materyal na sikretong panggatong para sa pangmatagalang pamumuno, ay ang kababaang loob, humility. Ito yung nagpapanatili sa yung teachable. Oo, ito yung nagsasabi, hindi ko alam ang lahat. Ito yung nagbibigay daan sa yung aminin na kailangan ko ng pahinga at kailangan ko ng tulong. Kung ang pride ang accelerator ng drift, ang humility ang preno. Sa huli, ang paglalakbay mo bilang leader ay isang marathon, hindi sprint. At yung gitnang bahagi nito, yung mid-career, yung talaga ang pinakamahirap na parte. Ang test? Oo, ito yung lugar kung saan ang isang leader ay maaring tahimik na masira o mas malalim na mahubog. At ang pagtatapos ng maayos, hindi nangangahulugang perpekto ka. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga pitak na ito at ang tapat na pagharap sa mga ito araw-araw. Tama. At tandaan mo, ang kwento mo bilang leader ay hindi huhusgahan sa paglihis mo, kundi sa pagtugon mo sa biyaya ng Diyos sa gitna nito. Ang pagbagsak ay hindi pa ang katapusan ng kwento. Hindi pa. Ang pag-amin, pagsisisi, at pagbangon, yan ang nagpapatuloy ng istorya. Ang pinakamalaking tagumpay ng isang leader ay bihirang nasa simula, halos palaging nasa katapatan hanggang sa pagtatapos. Kaya ang tanong na iiwan namin sa'yo ay hindi lang paano ka namumuno ngayon. Ang mas malalim na tanong ay, sino ka habang dumadaan sa proseso? Pag-isipan mo sa iyong paglalakbay ngayon, ang mga maliliit at tahimik na desisyon mo sa araw-araw, yung isang email pa ba bago matulog, yung isang meeting na isiniksik mo, yung isang kompromiso na pinalusot mo. Saan ka ba talaga dinadala ng mga yan? Palapit sa leader na nais mong maging o dahan-dahang palayo?